Okay guys, time check, it's almost 2 o'clock ng hapon. Andito tayo ngayon sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ang in-install natin dito ay submersible pump. Ayun, nakikita nyo, 2 horsepower solar submersible pump. Malakas siya. Okay. Ayun, kita nyo naman, feel na feel nyo yung DDoS. 2 horsepower to. Ang max head is 36 meter. Ang max flow naman is 19,000 liter per hour or 19 cubic per hour. Okay. Ang solar panel na kinabit namin dito ay nasa 6 pieces na panel. Okay, pakita natin. Pakita natin mamaya sa drone. Ayan, pina-finalize lang yung pina-finalize lang yung kuryente, at least hindi nasa baba para kapag may dumaan ng sasakyan eh, hindi damage yung wire na royal cord ng pump. Ayun, pwede to sa kuryente guys, tsaka pwede rin sa solar. Ibig sabihin kapag walang kuryente, kapag walang solar, pag wala ng araw, sa kuryente yung gagamitin ninyo. Pero kapag may araw naman, solar yung magpapaandar. So malaking savings to guys. Actually meron din ako nito, iba-vlog ko rin yung sa akin dun sa fish pond na ginawa ko. Powered by solar pump din yun na submersible. Okay. So sa ngayon, ayun, tingnan, ang problema lang dito sa site, ayan, sa nakita nyo humina kasi yung tubig nila medyo nauubusan talaga sa sobrang lakas ng pump natin. Actually hanggang dito yan kanina, yan. Kung mapapansin nyo, yung unang bugso nyan, actually mas maganda i-testing na lang natin. Basta tingnan nyo ha, ganyan na lang yung buga nya, humina. Pero kanina nandito yan banda. Testingin natin. Nasa ano kasi yan guys, nasa water source. Yan lang yung kayang ibigay na ng water source nila. Kaya yan lang yung nilalabas ng pump. Okay. Pre, patayin mo nga muna. Patayin mo ng mga ilang ano. Yung off lang ha. Wag na yung breaker. Yan, patayin muna natin. Ipahinga natin ng konti yung tubig. Hindi niya bubulwak yan kasi inuubos na yung balong sa loob eh. So parang yung tubig na sinisip-sip ng pump nabibitin na. Kaya hindi niya na magawa yung unang bugso na sobrang lakas. So punta muna tayo sa controller habang hinihintay natin tubig. So ayun, ang pump brand natin is yung DeFull. Okay, ang DeFull. Actually, dalawa yung pinaka main brand ko, yung DeFull tsaka yung Handuro. Okay. Both of them is okay naman. Depende lang talaga yan sa stock. Iba-iba. Minsan marami akong Handuro, minsan marami akong DeFull. Minsan nauubos yung... Actually ngayon, ubos na yung Handuro ko. Naunang naubos kasi yung Handuro ko eh. Pero pareho lang naman sila ng quality tsaka yung warranty. Pareho lang yan. So yun, ayan yung controller natin. Ito yung breaker ng solar. Ito yung breaker ng kuryente. Okay. Actually kahit na magkasabay yan, pwede yan, hindi yan masisira. Pero mawawala yung sense na solar siya kapag sinabay nyo yan. Kasi kapag sinabay nyo i-on yung kuryente, hindi natin alam kung kailan pumapasok yung kuryente. Pero though ang priority ng solar controller natin is solar, yun ang priority niya. Pero still, hindi natin alam kung kailan siya kumukuha ng kuryente. Kaya mas maganda, one at a time nyo na lang buksan. Ayun, meron tayong surge protective device para sa kidlat. Yung ano natin, yung solar panel natin, dahil wala tayong maakitan, tignan lang natin sa drone mamaya. Okay, ngayon napahinga na natin yung pump. Pwede na nating i-testingin kung para makita nyo yung talagang lakas ng pump natin. On lang natin yun, tignan natin. Ito talaga yung lakas ng pump kung malakas yung tubig.
Ayun, di ba? Kita nyo? Sobrang layo dun sa kanina. Or hindi naman sobra, pero malayo yung difference niya kanina nung medyo umandar na siya ng mga I think 5 minutes. Kasi parang inuubos niya kasi yung tubig sa baba. Yung inlet niya, yung inlet nung impeller halos kumalahati na lang. So parang sakto na lang yung nasisip-sip niyang tubig. Hindi katulad ngayon, sobra-sobra pa yung nakasubmerge pa ng full yung pump natin. Kaya medyo malakas pa. Pero kapag humina nga yan, ibig sabihin lumilitaw na yung pump natin. Kumbaga na bumababa na yung tubig or na kukulang na yung tubig kaya humihina. Pero still, good news pa rin yun kasi hindi siya totally nawawala. Yung iba kasi talagang sinisimot niya. Yung parang nawawala, nagkakaroon, nawawala. Parang ang tawag dito, napuputol-putol yung tubig. Yun ang medyo hindi maganda guys. Hindi siya healthy sa pump. At the same time, syempre pangit siyang pampatubig. Hindi siya maganda, hindi siya, sobrang hina ng balong nyo kapag ganun. Ang mga solusyon nyo doon is either magpalalim kayo or magpaiba ng butas ng deep well. Yan. So, ayun. In a few minutes, makikita natin yung hina niyan. Pero still, since na nakita na natin kanina, okay na yon. Pero yan, ganyan muna kalakas sa una yan. Again, kapag medyo naubos na yung tubig, hihina na yan. Kahit malakas yung pump natin, kung mahina yung tubig, talagang yun lang yung lalabas na tubig niya. Okay, pakita natin yung mga solar panel. Okay, kinonect na rin namin. Ayan, ayan yung kanina. Kinonect namin papunta dun sa tutubigan nila. Bossing, shoutout ka muna. Napaalan mo, Bossing? Paulo. Sir Paolo, ano yung YouTube account mo na ano? Ano lang? Facebook lang. Facebook account. Anong Facebook account natin? I-shoutout natin. Ha? Dito tayo sa Rensan Farm. Rensan Farm. Ayun. Sige, subscribe kayo no, or follow kayo dun sa Facebook page ni Tropa. Siya yung pinaka dito, boss. Siya yung pinaka boss dito. Sa magandang service niyo. Yo, ano yun, bossing? Baka para malaman nila. Salamat po sa magandang service. Yo. Yung ano niyo? Sa solar pump. Solar pump. Okay, thank you. Ayun, sir, makita nyo naman, may nasisiyan talaga sa natin. Installation natin. Anyway, sige, tignan natin yung dito. Kasi, ito yung tatakbuhan ng tubig. Actually 120 meter to. Yung pump na yun, kahit na let's say 500 meter pa, okay lang yun. Basta wag lang lumagpas sa 36 meter yung taas or yung elevation. Okay, ayun. So makita nyo naman. Tingnan natin. Ayun, lakas. Didos yan, didos. So nasa pang 60 meter na tayo. Etong another hose na to, dun pa daw pupunta yan. Another 60 meter ulit yan. Pero wala pa yata silang connector nito. Kaya dito na muna yan. So ayun. Guys, again and again, lagi kong sinasabi to. Yung mga ganitong sa site ninyo, kapag yung water source ninyo, balik na natin guys para nakita yung stress na mukha ko. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga gusto magpa-install na solar pump. Yung water source niyo, for example, nandun yung water source niyo, di ba? Tapos gusto niyo patakbuhin somewhere, let's say around 50 to 100 meter above, yung layo, yung distance nung tatakbuhin ng tubig papunta dun sa pinapatubigan nyo, is automatic po submersible pump ang pwede sa inyo. Hindi na pwede yung mga surface pump or katulad dun sa mga video ko na nakikita nyo na yung pump nasa labas,
mga surface pump yon. From the word surface pump, yun yung nasa surface yung pump niya na malakas yung buga. Okay, huwag po kayo ma-confuse kasi yung mga ganon is nakadesign lang sa malakas na tubig, pero may hina yung buga niya, may hina yung tulak niya. Itong mga submersible pump, kahit na 1 km, 2 km, 500 meters, ayun, syempre depende sa horsepower. Kaya nilang itulak yan kasi submersible pump sila. Sila yung mga nakadesign sa lakas ng tulak. So, depende na lang yan kung anong horsepower yung ilalagay kapag na laman natin yung distance dun sa site ninyo. Dun natin ma-identify kung aling horsepower yung kakabit natin. So, ayun lang. Again, sa mga malayong katulad nito, automatic submersible pump lang yung pwede. Okay. Next. Blanco na naman ako. Okay guys, natapos din tayo dito. Time check is 2:30. Kaya pa tayo alas 8 dito. Madali lang naman in-install natin dito. Pero mainit kasi, grabe. So natapos na kami. Another successful installation ulit tayo. Sa mga same na water source or same na style ng farm at gustong magpa solar pump na ganito, mag PM lang po kayo dyan. May number po tayo dyan, tsaka may address tayo dyan. Pwede nyo akong tawagan, pwede kayo mag send dun sa Facebook page natin. Ayun, pagod na. Bye bye, thank you.